Hello, good evening. Maulan na gabi. Actually, yung vlog ko na ito, inulit ko lang. Kasi yung kanina, ano, parang maano siya guys, magulo. So, yun. Inulit ko na lang. Showing off the souvenir plate ng Black Watch at saka Black Prince of Fred Olsen Cruise Line guys. Na pinaukit ko siya. Nilagay ko siya sa kahoy. Binayaran ko rin yung gumawa ng 6-seater kong mesa. Hindi ko alam kung anong kahoy ito. Yan yung sobra. Pinalagay ko ito. Kasi mga souvenir for a lifetime dito guys. Ito yung naging barko ko noong 2008. Tsaka ito yung sister ship niya na met ko doon sa Canary Island. Tenerife, Canary Island, Spain. So yun, umakyat ako kasi shore leave ako noon, off duty. Sabi nila, magpasyal ka dyan kasi marami mga galing dito sa Black Watch kasi mag-sister lang naman eh. So yun, pag akyat ko, yung ano siya, cleaner, nakilala ko, nalipat pala doon. Sabi niya, oh, Marilyn, you are here. Sabi ko, yes, I want to see this ship. Okay, yeah. Then, tapos, inintroduce niya ako sa supervisor niyang Pinay na si Ruth. Yun, hindi ko akalain yung friend ko, yung sister niya pala, na friend ko rin pala sa Black Watch. So, yun, dinala niya ako sa crew mess. Yung crew mess, guys, yun ang tawag namin sa parang hindi lang parang kundi sa kantin, kumbaga sa kainan ng mga crew. So maraming pagkain doon. Dinala niya ako doon, pero yung time na yun, konti na lang ang tao. Siguro 3 tao lang na engineer sila. So yun, nakita ko yung engineer doon na sa Black Watch na nalipat doon. So yun, umikot-ikot ako. Ito pala yung Black Prince. Nag-ano siya, kaedad ko siya guys, 1966. Pero hindi ko alam kung pang ilang Black Prince na. Ito, October 2009, nag-farewell cruise siya at sa Funchal, Madeira, Portugal. Madalas kami doon. FYI, Madeira is one of the loveliest place I have ever seen. Marami akong alaala na sa ulo ko pa na pwede ko siyang i-share yung mga kwento. So, yon. Ito yung Black Watch na sinampahan ko year 2008. Actually, guys, ang Black Watch pala, this is the second one. Yung unang Black Watch, yung uso pa yung Viking ship, siya, kailang nawala yun, guys. Nasa mga 1940s yata yun. 1950s, mga ganun. Yun ang nakasulat doon sa wall ng ng restaurants on board the Black Watch. Nandun yung mga history nila. Kung kung maalala ko pa o kung sure ko talaga, yun yung mga year na yun na like 1940s, ganyan. Yung unang Black Watch na nawala, guys. Tapos, ito sila, mga Norwegian ship ang may-ari, kumbaga. One of the richest people in Norway. Na pag dumaan kami sa island na yan, nakikita namin may flag yung bahay nila. So, yun. Maraming siyang barko sa fleet. Marami siyang oil rig. May mga island siyang nag-develop. So, yun. Ang Black Watch, ang nagdala sa akin sa iba't ibang panig ng mundo. Halos buong mundo, guys. Lalo na sa Europe. Pwera lang ang walang dagat, like Switzerland, Austria, yung mga ganon. Pero, would you believe yung mga kakasama kong crew, nakakarating sila ng Austria, like kung ang captain namin Austrian, yun, minsan dinadala sila doon. Kasi may mga port din na malapit yun doon. So yun, pero hindi ako nakarating ng Austria, hindi rin ako nakarating ng Switzerland. Pero mostly ang biyahe namin sa Europe. Ang aming port kung saan ako nag-embark ay sa Dover. Then sa Southampton.
marami talaga akong narating na lugar kay Blackwatch. Kaya Blackwatch, thank you talaga. Nawala siya, kumbaga, pero hindi siya nawala, kundi scrap na siya. Sabi nung brother-in-law ko, nakita niya ang Blackwatch scrap sa India. So yun, have circumnavigated the world because of Blackwatch, and Blackwatch brought me home in Manila. At pinalipad ko yung dalawang anak ko, nag-met kami doon, na nakita nila yung Blackwatch, kaya lang sadly hindi sila nakaakyat kasi mga sa senior officer lang yata ang pinaakyat ng mga pamilya, tapos hindi rin overnight. So ang grabe ang iyak ko nung umaalis ako, ang barko namin, tapos yung dalawang anak ko hindi ko na alam kung saan na. Mabuti lang marunong ng mag-google yung anak ko, na nakasakay sila, sila, na na-contact nila yung nagdala sa kanila na kapitbahay namin. So yun guys, ang aking alaala, Blackwatch and Black Prince. Blackwatch, hindi ko makalimutan. Ito yung panaginip sa akin ni Lord na hoping ako noon na makasakay muli. Kumbaga, tambay ako. Tapos, pinanaginip ako ni Lord. Nanaginip ako na sabi daw ni Lord, ano bang gusto mo ibigay ko sa'yo? Sabi ko, barko muli, Lord. Tapos, yun, nakita ko may yung mabilis na bilis tumakbo, na maliit na barko sa langit, na naghihila daw ako ng lubid. Totoo, nangyari yun kasi naglalagay kami ng net sa ilalim ng gangway, guys. So yun, naging security ako hanggang naging security officer dahil kay Blackwatch. Siya yung panaginip ni Lord sa akin. Kasi dami talagang narating ni Blackwatch. Dito ko naranasan ang 4-7 na yung hangin sobrang malakas, like sa Sevastopol, Ukraine. Naranasan ko yun. At saka sa Bilbao. At saka yung 8 meters high na na alon, na gumaganyan-ganyan lang kami. Naranasan ko rin mag-capsize. Portless pala, sorry for the word. Portless, na ilang oras na tabingi ako naglalakad, na naka-duty patrol ako. At ang tagal naming nakabalik. So, yun. Tapos, naranasan ko rin ang maraming beses na seasickness, lalo na pag dumadaan kami sa Biscay. Tapos, mga swell na yan. Sobra, grabing alon sa Biscay. Lalo akong hindi ko nasasabihin, baka hindi magandang banggitin. Okay guys, pero still, it was lovely indeed na nasampa ako dito ng 5 kontrata, at saka marami akong nagawa, lalo na sa aming buhay guys, ng pamilya ko, buong pamilya ko. At nakapagpa-tiles ako ng bahay. Nagkaroon ako ng 2 bar stripe on the shoulder because of Blackwatch, at utang na loob ko rin sa naging amo ko. Okay, thank you. I just want to share my gratefulness to my last cruise line, which was Fred Olsen Cruise Line. Okay, bye-bye.